Pag-usapan natin itong hinahanap nilang bulalo dyan sa Tagaytay. Ay lang yun. Ang masama dito, pagka may halimbawa, nagtugma yung DNA ng bulalo, tsaka yung kamag-anak. Hindi natin pinagtatawanan yung yung pinagdadaan ng kamag-anak. Kasi ang pinagtatawanan natin dito yung ginagawa nila. Hindi kasi nakakaano to, partners. Dahil ngayon, meron na namang naisipang bago to si Boying. Ano naman yung mga dating patay naman, huhukayin niya. So ang dami niyang inaabala. Inabala niya itong mga mangingisda dito sa Taal. Tapos ngayon naman, yung dating patay, inaabala. Tapos yung nakakulong na nga si PRRD, inaabala din. Abala sa buhay ito si Boying. Yes. Wala naman lahat, pinagko-connect niya. Kaya nga sabi ko sa vlog ko kahapon, hindi na ako magugulat kung ibibintang naman kay Baste ang pagpatay kay Jose Rizal. Kay Bonifacio, siguro si BP Sara pumatay. Ganyan na magiging balita nila ngayon. Parang tingnan nyo ang nakikita raw, ang sabi ni Torre, hindi nila kung ito'y buto ng hayop or tao. Hindi pa ma-identify. Pero nasa sako, hindi ma-identify. Pero nag-a-announce na sila. So for the meantime, nasisira na nila ang ebidensya. At saka, kung sino man yung target nilang sirain, nasisira nila, hindi pa naman sila sure. Ayun. Pero, hindi ka ba nagtataka? Isasako mo ang isang tao, tapos itatapon mo sa lake. Una, kasya ba yung isang tao sa sako? Pag chinap-chap mo, chap-chap. Pero, isang tao. Bakit ka pa mag-aaksaya ng ganun kung nagmamadali ka, di ba? Kasi maraming mangingisda dyan eh. Katulad na lang, halimbawa, mga partners, yung nangyari doon sa Mindanao dati na inilibing yung mga newscaster, mga reporters, mga media personalities, naghukay, tapos inilibing. Yun talaga, talaga madalian. Pero yung mag-aano ka ng tachap-chapin mo pa, ilalagay mo sa Pero hindi mo sinama yung ulo. Kasi wala nakita ang bungo doon sa Kahit isang bungo, wala pa tayong nakikita. Baka tinago yung ulo. To follow ata yung ulo. To follow. Baka pinagsama-sama rin yung mga ulo, tapos yung mga buto. Ang weird no? Gagawin mo ba yun? Bawa, ikaw, may pinatay ka. Tapos, isasako mo yung mga buto. Iiwalay mo yung ulo. Parang... Tapos pagsasamahin mo lahat ng ulo, pagsasamahin mo lahat ng katawan. Gagawin mo ba yun? Pero ito partner tapos connected doon sa War on Drugs. So di ba? Sabi ko nga ito hindi ko pinagbibintangan si Boying Pero napapatanong ako ano kaya tinitake na vitamins nito, multivitamins? Kasi, di ba, alam naman natin galing siya sa sakit. Baka vitamin C. Di ba? Parang hindi ko alam kung high siya, nag-hallucinate, kung ano-anong naiisip. Ano-anong naiisip gawin nitong mama na to? Alam mo, isa lang yung vitamin C na nakakapag-hallucinate. Alam ko na yan. Alam mo yung C, vitamin C. Kasi ito pa, partner noong nakaraan, nabalitaan natin na merong mga hinukay na bangkay na wala daw pagkakakilanlan sa loob ng sementeryo. Tapos kanina, may announcement na may mga parang kinukumpirma na may buto ng tao na nakuha doon sa Taal Lake. Ano masasabi? Ano yun? Sa isang sako? Kasi yun ang huli kong nadinig na merong... Sa isang sako? Sa isang sako? Isang sako, may tao daw, tapos may hayop. Ano pinagsama-sama? Magkahalo daw. May human remains, tapos may animal remains. Pero ang problema, walang ulo. Ayun. Di na nila alam kung anong gagawin nila palusod dyan. Noong una, ang sinasabi nila, yung tao nilagyan ng pabigat para lumubog. Tapos nung sinasabi na may dyan nilibing yung mga buto, ito na, nakasako na. Diba? Kaya alam mo yun, ewan ko kung alam nyo mga partner, itong Taal nag-aalburuto na naman. Nagagalit. Nagagalit hindi ko na alam kung bakit Kasi simula nung umpisahan to, madalas na yan nagiging ganyan. Parang laging may warning ang na nag-iinit na naman daw. Kaya nga abala sa negosyo din to ng mangingisda. Pero nasa loob na sa parang buto ng tao tsaka hayop. So baka siguro yung pumatay, nagbubulalo muna, nagiinuman, tinapon yung baka dun sa tapos yung pinatay, tinapon din sa sako. Hindi natin binabastos Pinapakita lang natin dito na may sabi nga ni BP Sara, yung yung word ngayon ni PRRD, di ba? Preposterous. Di ba? Preposterous.
Yan talaga hindi lang yung pagkakaugnay ng war on drugs diyan sa missing sa Bungero. Pati itong mga natatagpuan nila, preposterous. Grabe, no? Pero medyo may iba tayong meron akong kayo na lang ang pumatunay kung magkakatotoo to. Malalaman naman natin sa mga susunod na araw kasi meron lang nakapagbalita sa akin. Na meron daw bagong baby to si Tambaluslos. Meron? Kasi naalala nyo na sinabi ni BP Sara, ang pera ng taong bayan, dalawa lang ang may hawak. Yung isang baby wala na eh. Si Saldico at saka si Tamba. Wala na yung Saldico. Meron daw ngayon, meron na naman siyang bagong inaalagaan na siguro para kung may hocus-pocus dyan sa loob. Talaga lang, ha? Hindi, yun ang balita ko, ha? Hindi naman tayo nagiging chismis vlogger dito. Kasi malalaman nyo naman sa lalong madaling panahon kung tama yung mga ating mga info. Dahil nabalitaan natin dito yung attack dog din nila na ang ipapalit. Alam mo naman yung bira ng bira kay Grabe yun. BP Sara. But anyway. Si ang balita natin, si JJ Suarez daw. Talaga? Isang attack dog. Isang attack. Yung taga representative ng Quezon Province. Ano bang nagawa nun? Wala. Groundbreaking. Tingnan mo yung mga kalsada sa Quezon. Parang ground breaking lahat. Puro break. Puro break. Simutas-mutas. Abangan natin yan, ha? Abangan natin. Kung siya nga talaga ang kasi, alam mo, yung huling budget, daming insertion. Yes. Puro sila insert ng insert. Tingnan natin to si JJ. Baka dito, hindi na insert ang gagawin, partner. Baka todo bigay na. Pero balikan natin yan, na kwento mo. Pero hindi rin malabo kasi, no? Hindi rin malabo kasi isa rin sa mga dumudyos ito eh. Kaya Tambaluslos. Talagang kung todo talaga pag natanggol nila. Sila dalawa ni Abante, yan, sipsipan. Ayan, sila. Kasama to sa Quadcom ata eh. Kasama sa Quadcom, Tricom, di ba? Sila magkakasama dyan. Pero, sige, unahin muna natin kasi katulad na sinabi ko kanina, partner, yung sa mga Sambongeros, kahapon, nung isang araw pala, merong mga wala daw pagkakakilanlan na mga bangkay na hinukay dyan sa sementeryo dyan sa dyan sa may Talisay, sa Batangas, kung saan nagkakaroon din ng parang search operation ng mga missing Sambongeros. May 2 bangkay na hinukay. And then, kanina, nag-announce sila na, may human remains nga daw nakasama sa mga sako na kukuha dyan sa Taal Lake. Positibo sa human remains ang laman ng mga sakong na-recover ngayong araw sa Taal Lake ayon kay SOJ Rimulya. Samantala, 3 bangkay na una raw na palutang-lutang sa lawa ang hinukay ng mga otoridad sa Batangas. Na posibleng may kaugnayan sa kaso ng mga nawawalang Sambongero at si Margot Gonzales magbabalita. 4 na sako ang na-recover ngayong araw ng technical divers sa nagpapatuloy na search and retrieval operation sa lawa ng Taal ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. 2 sa mga sako, human remains o buto ng tao ang laman pati sa inisyal na eksaminasyon, habang ang 2 ay buhangin naman ang nasa loob. Matatandaan is nagawa ang search sa lawa kasunod ang revelasyon ng akusadong si alias Totoy na doon itinapon ang mga nawawalang Sambongero. Natagpuan daw ang mga sako sa quadrant na itinuro na rin ng mga bangkero. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Ito yung cursory examination. Na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on this matter yet. Samantala sa Taal Lake raw muna nagpalutang-lutang ang 3 bangkay na hinukay kahapon ng mga otoridad sa sementeryo ng Laurel, Batangas. Wala umanong nag-claim na pamilya sa mga bangkay nang matagpuan ang mga ito noong taong 2020. Pinaghihinalaan nilang konektado ang mga ito sa isabong dahil sa sandong pang basketball na nakita daw sa isa sa mga katawan. Ang basketball uniform na nakita, pamilyar daw sa testigong nakausap nila kahapon. There was a clue that somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta merong suot may clothes na nahanap that looked familiar. Basketball uniform. Sando. Sabi ng kausap namin kahapon,
familiar yan. Parang yan, malamang yan. Yun ang galing sa Lipa. Habang ang isa'y posibleng babaeng buntis na tinukod sa Lipa, Batangas na isa rin sa mga nabanggit ni Alice Totoy. Dahil dito, posible ang manong may nawawala ng mga sabungero bago pa ang pagkawala ng 34 na sabungero noong taong 2021. Samantala dahil sa aktibidad ngayon ng Bulkang Taal, maaring ipahinto muna ng DOJ ang search and retrieval operation. FIVOX will advise us kung pwede, kung safe o hindi. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Preposterous. Hindi, habang pinapanood ko talagang kalokohan to si Boying. Nakakatawa nagmumukha na siyang clown At dahil sa sando, na-identify nila. Pero alam mo, gusto ko makita talaga dito, yung forensic. Doon tayo sa scientific evidence. Hindi yung pwedeng mukhang na-identify. Naghukay kayo ng matagal nang nakalibing. Tapos, ang sasabihin nyo, mukha lang. No? Tapos, bakit pinaiikot-ikot to? Hindi ko maalam bakit nagsusumbong sila sa media. Kung meron silang kaso, kasuhan na agad si Atong Ang. Tayo'y wala namang kinakampihan dito Ang sa akin lang, ang maghuhusga rito ay korte. So, bakit nyo sa amin ina-announce? Ito si Boying, lagi na naman. Ganyan yan, bago magkasakit Dahil nung panahon ni Bantag, panahon ni Tebes, ganyan yan. Araw-araw yan. Nagkumuha pa ng spokesperson, siya rin naman nasalita. No? Matindi ito Ito namang isang may spokesperson na si BBM, simula nung kumuha ng spokesperson, di na nagsalita. Ito naman, grabe sa may spokesperson, salita. Tapos, lumamya yan. After Bantag, Tebes, wala na yan. Ngayon, araw-araw na naman siya dito sa, lumakas na ulit kasi nangayayat siya, tumaba. So, siguro yung energy niya, balik siya doon sa dati niyang hilig, yung labas siya sa TV. No? Demanda mo na lang na matapos na yan and then move on na tayo kasi puro kayo haka-haka. It's unfair, bigla kayo magbabagsak ng sasabihin nyo na ito ay posibleng may kinalaman sa war on drugs, di ba? Sabi nga ni Bato, hindi po pwedeng ganyan, puro kayo posible. No? Nag-a-announce na kayo, nagbibida-bida na kayo, for the meantime, nasisira nyo Duterte, yun naman pala, puro lang kayo posible. Ngayon, kung yan talaga may kinalaman sa war on drugs, demanda nyo. Demanda nyo sila PRRD, demanda nyo sila Bato. Tigil-tigilan na yung pagpapamedya. Partners. Pamedya na naman to. Lagi lang, alam mo yun, yung style talaga nito ni Mr. Boying, lagi lang gusto lumabas sa TV. At nagtataka ako doon yung sa sinasabi nila na 3 palutang-lutang, tapos walang nag-claim, tapos nilibing. Diba? As pinahukay nga ulit. Baka mamaya, yung mga yun, mga naiisip ko lang naman baka yung mga yun, mga addict talaga. Diba? Tapos, para i-connect nila yung, para masabi nila na may patunay sila doon na ito parang galaw din ng war on drugs, yung 3 hinukay nila, yung 3 palutang-lutang na sinasabi nila dyan, na nilibing at hinukay ulit nila ngayon, kung yung addict yung 3 na yun, pwedeng makukonek. Diba? Makukonek yung sinasabi nila na diba, nakita nyo na war on drugs yan kasi etong mga to addict. At saka partner, kahit ba makita nila nahukay nila, di ba? Yun ang issue dun naghukay sila, tagal ng patay. May i-compare ka bang DNA? Yun nga So mo itutugma yan. So nahukay, nakasando, yan yung ayan yung addict na napatay sa war on drugs. Wala kayo dyan. Puro lang kayo haka-haka dyan. Bigyan nyo kami ng scientific evidence. Forensic evidence. Huwag yung yung sando. Tsaka lagi nilang sinasabi, meron silang mga ebidensya, meron silang mga testigo. Kung meron talaga kayo dyan, dapat sa korte na nga. Yun nga yung sabi mo, coach, na diretso sa korte. Di ba? Para wala nang wala nang problema. Wala nang salitaan pa ng salitaan, wala nang bangay ng bangayan. Kasi sabi nyo, naniniwala kayo dyan kay alias Totoy. Di para mas matahimik yung pamilya kasi sila ang kawawa Yung pamilya ang pinaka parang nagigipit dito, nagigit-git
Na, alam mo yan, yung may pagkakataon yan dahil tinuturo nyo na war on drugs, yung pamilya na yan, magagalit sa mga Duterte, di ba? Magpupo sila ngayon. Parang, alam mo yun, yung dahil dun sa galit nila, tinatakpan nyo ng maling paniniwala o maling sinasabi. Dapat, meron tayong ebidensya. Ang mahirap nga sa inyo, meron kayong ebidensya. Pag nagkagit-gita na, sasabihin nyo, sinira. Diba? Gaya nung sinasabi nila, meron silang ebidensya patungkol dyan sa AJK na yan, sa ginawa ni Pangulong Duterte. Tapos, bandang huli, ang sinasabi nila, ang palusot nila, sinira ng mga Duterte yung ebidensya. Paano yun? Diba, partners? Yan nga ang problema Kasi, tulad ng Sando, kung may ebidensya ka, dapat presenta mo sa Korte Suprema. Mag-file ka ng kaso. Pero yung Sando kasi, na sinasabi ni Remulla, dito sa Pilipinas, napakaraming pare-pares na Sando. Diba? Pag nag-basketball ang isang tao diba, may isang team ka, pare-pares ang suot dyan At hindi lang yun. Pag nagpunta ka sa Divisoria, makakakita ka dyan, pare-pares na uri ng Sando. Paano kung nagkapareho lang? At yung sinasabi niya na may kinalaman ata ito, isa sa mga sabungero itong mga palutang-lutang. Noong mga panahon na yan, bakit wala bang naghanap? Marami naghahanap Marami naghahanap ng katawan ng mga sabungero. Lalo-lalo na yung kanilang mga pamilya. So bakit na naman inuugnay itong hinukay nilang dalawa diyan sa Batangas, doon sa mga missing sabungero, na ito nga ng mga kamag-anak, puspusan ang paghahanap doon sa kamag-anak nila nawawala. Para sa tingin ko dito, binibigyan nila ng false hope itong mga Binibigyan nila ng false hope itong mga pagkapamilya ng mga nawawalang sabungero. At talagang ito para lang naman ito mapabagsak or masira ang pangalan ng mga Duterte. Kasi tingnan nyo ang problema puro pa media media mileage, lahat si Secretary Remulla. At ito naman, si alias Totoy, medyo yung timing, yung timing ng kanyang paglabas. Kasi pwede naman niya gawin yan at 3 years, 2 years, or 1 year after, diba? Noong mga pagkawala ng mga sabungeros. Pero bakit ngayon lang? Yun ang nagiging palaisipan sa atin, palaisipan sa taong bayan. At ngayon, itong si alias Totoy, walwal ng walwal diyan sa media, pero napag-alaman natin, partner, na wala naman palang sinasampang kaso. Hindi naman nagsusumite ng sworn statement sa korte. So itong itong ginagawa nila ay parang pagpapabagsak lang talaga. May halong politika. Kasi kung ikaw ay talagang ang hanap mo ay hustisya, mag-file ka ng kaso sa Korte Suprema. Hindi kung daldal ka dyan sa media, tapos paiyak-iyak ka pa, walang mangyayari sa atin dyan. Kung may ebidensya talaga, i-file nyo sa Korte Suprema nang maimbestigahan at masampahan ng kaso, yun talagang sinasabi nyo na may kagagawan yan. Pero hanggat wala kami nakikita na pagsasampa ng kaso, walang ebidensya, ay ang hirap yung paniwalaan talaga. Hindi lang naman yan. Ilan yung mga ganyan nila, ang nila, style talaga nito mga to, trial by publicity. Ayun. Kahit naman kay PRRD, binitbit dun sa dahig ng ICC. Hindi naman nila sinampahan ng kaso dito. Tapos nung binitbit dun, tapos sasabihin, wala silang witnesses. Tapos ayaw pa uwiin. So, halatang-halata naman na ito talagang meron silang gustong pagtakpan. Ako, partner, naniniwala ako dito. Hindi pa tapos yung laban. Dahil meron pa rin kaugnayan sa mga lumalabas na may namatay dyan sa Amerika. At ando doon, kasama ang First Lady. Kasama man sa hotel or hindi, nando doon po. So, isa ito, ako'y naniniwala sa patuloy na pagtabon doon sa mga talagang issue ng bayan. At higit sa lahat, hindi nyo napapansin, wala talagang nagagawa ang gobyerno natin. So doon pa lang, malaking pagtatakip na yan Tingnan nyo katulad nitong si Claire, pinag-resign. Anong masasabi nyo doon, partner? Pinagsasubmit ng resignation. Tapos,
ako, sa tingin ko dyan, baka napanood na natin to. It's another drama na pagdating doon, hindi rin naman tatanggapin ng Pangulo. Di ba? Ewan ko, kayo, anong tingin nyo rin sa ganyang drama na yan? Drama lang talaga. Tapos medyo siguro gusto nila pagpahingahin si Claire. Kasi na-stress na eh. Pahinga ka muna konti, tapos gawa tayo ng drama para hindi ka nila kulitin. Yan. Diba? Ang weird kasi, biruin mo naman, hindi naman yan si Lisa Marcos, hindi naman yan hinalal ng taong bayan eh. Ang trabaho mo, magbigay ka ng mga gandang ginawa. O sige, sabihin na natin hindi yan. Ang trabaho mo, ipagtanggol si Marcos Jr. Okay? Si Marcos Jr. Kasi diyan ka nagtatrabaho. At ayan ang amo mo. Pero, pagtataka tayo, parang ano siya, alam mo yung isda kasi nahuhuli sa bibig eh. Nadali siya dyan eh. Parang nagpain ng mga Pilipino na magsalita ka patungkol dito kay Lisa Marcos. Ang hindi niya, imbis na sabihin niya na hindi po ako pwedeng magsalita dyan kasi hindi naman ako spokesperson ni Lisa Marcos. Di ba? Kasi hindi naman yan halal ng taong bayan at hindi naman yan ang aking boss. Ganun sana ang sinabi mo. Hindi sumagot siya. Kumagat siya dun sa pain. Na nangyari. Nadali siya ngayon at nahirapan siya dun. May pa-script ka pa na kung ano sinasabi mo, na alam mo yon na pasensya na, nakakalungkot, kasi ang private matter na taong bayan ay ang namatay, pinag-uusapan pa natin. Alam mo yon, hindi mo dapat na sabihin na yung mga bagay na yon at hindi mo na dapat ipagtanggol si Lisa Marcos kasi hindi naman siya halal ng taong bayan, hindi naman siya public servant. Bakit mo pinagtanggol? Eto, yung courtesy resignation, parang ano lang to, pahapyaw o parang pahinga niya. Yun. Pahinga ka muna kasi stress ka na eh. Yan, pag-usapan natin mamaya si Auntie Claire, no? Dahil meron tayong napakahalagang bisita ngayon. Isang poging-pogi, magaling, simpatiko, at talaga naman maasahan tong bisita natin ngayon. Kaibigan natin mula pa sa Sub-Saharan, ha? Wala iba kundi si ang poging-pogi, matikas, Attorney Israelito Torion. Attorney, magandang gabi po sa iyo. Yo. Uy, magandang gabi po mga kaibigan. Kumusta po kayo dyan? Kumusta? Ayos naman po. Kasama ko po si paring RJ, kasama ko po si Coach Oli and Master Judea. Kumusta po sa kinalalagyan nyo? Maulan ba ngayon dyan sa kinalalagyan nyo, Tony? Oo, medyo masamang panahon. Nandyan pala si Coach Oli at saka si paring RJ. Magandang gabi po sa inyo, Master. Magandang gabi, Atty. Torion. Hindi ko na po pagtatagalin. Diretso na lang tayo agad-agad doon sa ating straight Yes, to the sir. point kasi mayroong pananakot na ginagawa. Online na pananakot dito sa mga Pasig RTC judges. Ano pong buong kwento nito? Well, the Supreme Court kanina nagpalabas po ng statement confirming that there was an alleged email threat, addressed to all Pasig City RTC judges. Although wala naman pong pinangalanan kung sino yung RTC judges at saka kung sino yung mga kaso. Pero kahapon kasi may lumabas na 2 pangalan. Isa doon ang kaso, dyan daw nakatrial si Pastor Apollo Sikibuloy. So atin lang pong ipaalam doon sa ating mga taong bayan na wala tayong kinalaman dyan o we are not capable of launching this threat and we do not have any intention to do that kasi nung sa KOJC siege pa lang wala nga tayong ginawa. Kung sino mang may kagagawa nito, sana naman wag damayin yung kaso ni Pastor Apollo Sikibuloy kasi yung ruling kasi sa petition for bail ni Pastor Kibuloy ay malapit na. So parang kailangan natin magsalita para i-answer natin ito kung sino man ang nasa likod nito na sana naman fair lang ang laban sana. Fair lang. Attorney, so itong tungkol dito sa pananakot na ito ay kung susundan ko yung inyong mga sinasabi, parang ito ay naiko-connecta kay Pastor Kibuloy. Hindi kaya ito ay it's the other way around. Baka naman yung threat coming from the outside para hindi makapag-bail si Pastor Kibuloy. Hindi kaya, Attorney? That is really a real possibility po, kaibigan,
And that is why we have to speak out kasi matagal na nating hinihintay ito. Sana we will just let justice take its course at wala tayong gagawin na makakatakot doon sa ating mga huwes, no? Especially doon sa judge na naglilitis po sa mga kaso kasi unfair po yung mga ganyan. Magtatrabaho lang sila. We will let them decide based on the merits of the case at wala pong takutan. So, ito yung napapanood ko, Attorney Torion, ang mga kasong hinahawakan daw ay una, syempre si Pastor Kibuloy, tapos si kay Alice Go daw. No? Yes. Ito po yung mga nasa balita ngayon. Kayo po ba ay meron ng tinitingnang suspect kung posibleng kung saang kampo galing itong mga pananakot sa mga judges? Meron tayong usual suspect, no? Pero wala tayo kasing klarong ebidensya. So I will just keep it to myself. Mananawagan lamang tayo na sana fair, wala na lang takutan and we will let the judge rule based on the evidences presented in court. Kasi kung mahina talagang ebidensya, mahina talaga yung prinisinta sa korte, we will let the judge decide based on the merits of the case. So, hindi sana hantong sa mga takutan-takutan po. Yun lang pong masasabi natin. Attorney, itong normal bang nangyayari ito sa mga RTC judges na tinatakot sila online? And kung normal to, do you think masusway ang mga desisyon nitong mga tinatakot na judges? Depende talaga yan sa mga individual judges, no? Pero naniniwala ako na hindi sila madadala sa mga ganong mga bagay. Kasi they are trained to resist whatever threats, no, that are directed against them. And sa atin lang, sana tigilan na yan at i-allow natin yung mga judges na magtrabaho na walang mga takutan man lang. Dahil sa sinasabi ko, kung gusto ng KOJC naman ako, hindi nga tayo nanakot nung grabe yung oppression, no? Grabe yung mga atake sa KOJC noong August 24 hanggang September 8, namatayan pa tayo. Tapos wala man lang tayong ginawa. Si Pastor Apollo Sikibuloy is even harking, calling for patience, no? And convincing his followers not to take the law into their own hands. So that is why we are requesting, no, those who are behind this to stop and to allow the judges to decide based on the merits of the case. Attorney, si Judea po ito, no? Medyo nakakabahala po ito kasi may hawak po tayo dito ng mga example ng message na nare-receive nitong RTC. Halimbawa, nakapwesto na ang gunman. So, ano po, bilang ikaw, isang abogado, ano ang magiging implikasyon nito? Maaari bang matakot yung mga huwes dito or paano po ba? Well, the fact na ginawa yan, of course, mga tao lang din yung ating mga judges. So, alam ko hindi sila nadadala sa mga ganun, pero they will take precautions, no? Tsaka unfair talaga yan, no? Underhanded tactics yan, and that should not anymore exist in, advanced societies. And just because we are a third world country, does not mean that gagawin pa rin yan. Dapat atin yang i-condemn yung mga acts na yan kasi unfair yan sa mga judges na nagtatrabaho lamang para ma-attain natin ang hustisya at hindi talaga yan siya karapat-dapat na gawain, especially doon sa ating mga huwes po na nagsusumikap na mabigyan ng hustisya ang mga kaso na fa-file sa kanila. Tony, no, alam naman natin na hanggang ngayon wala pa pong napapatunayan sa mga bintang kay Pastor Apollo Sikibuloy. Sa tingin niyo po ba, isa itong mga pananakot na ito kung bakit hindi mag-grant itong bail na hinihiling ng kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy?
Well, I would like to state again na hindi naman talaga doon, hindi naman naka-identify, at saka nangyari yung threat July 16, wala naman tayong hearing nung July 16. July 17 kanina lang yung hearing natin, no? Pero ang ating mensahe lamang na sana hindi ito gagawin kasi unfair ito sa mga judges, and kasi nandiyan ang hearing ni Pastor Apollo C. Kibuloy ginagawa eh. So kailangan nating magsalita para kung ano mang insinuations, no, ng maski sinong kampo na baka may kinalaman dito si Pastor Apollo C. Kibuloy, kaya pabulaan na natin, wala pong katotohanan yan, at saka as a matter of fact, mananawagan tayo na hindi ito ulitin, at kung sino mang nasa likod nito, kailangan talaga kasuhan at kailangan magkaroon ng hustisya na naman. Attorney, sa pag-iimbestiga natin, pag-research natin, ang medyo high profile na masasabi natin na nakabilanggo dyan sa Pasig ay walang iba kundi si Alice Guo at si Pastor Apollo C. Kibuloy. At syempre, una pinag-uusapan natin dito, baka mapagbintangan nga or si Pastor Apollo Kibuloy na may gawa-gawa. Nito na naman na unang-una, hindi nga natin sila napigilan o hindi nga napigilan ng kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ipakulong siya. Di ba? So ngayon, parang hindi naman po ata patas na siya na nga yung nahihirapan, siya na nga yung parang ginipit, ay siya pa yung mapagbibintangan. So this time, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan ay si Pastor Apollo C. Kibuloy po bilang nakilala natin at nakakausap natin ay sa tingin ko walang grudge si Pastor Apollo Kibuloy. Well, in fact, kahit pinahihirapan siya, pagmamahal pa rin at pagtulong sa bayan, pagtulong sa kapwa ang kanyang nasa puso. Kumbaga, walang paghihigante. Ang hinihiling lang sana, Torny, natin, mabigyan ng kahit papaano ay tamang proseso at pantay na pagtingin sa batas. Ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kasi wala naman po siyang kumbaga, hindi pa napapatunayan itong mga kaso sa kanya, dapat pinagbibigyan muna itong hinihiling natin ng kampo na bail para kahit papaano may pagpatuloy yung mga tulong na ibinibigay ni Pastor at syempre yung normal na buhay. Kasi siyempre, wala pa namang napapatunayan, tapos pinapahirapan mo ng ganyan. Kaya nga po, I agree with you, no? This is very unfair to him, and we are, hoping and praying na hindi ito nakaka-apekto po sa kanyang kaso, kasi wala namang capacity, wala namang nagpaplano ng masama sa mga kanyang mga miyembro, kasi they are even hopeful na ma-rule na itong petition for bail niya and to cast aspersion against him, no? Maski hindi ito nakastate specifically doon sa nag-threaten, pero parang nakikita kasi natin na there may be a chance na sinadya ito para i-paint badly na naman yung imahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kaya nakikiusap tayo na wag gawin itong mga underhanded tactics na ito. We will let justice take its course, and we will let the judge decide based on the merits of the case. Kasi napipresenta naman lahat ng mga ebidensya sa korte. So kung anong mga ebidensya, doon natin sa korte ipresenta. Wag yung mga underhanded tactics na ito na tatakutin yung mga huwes, kasi hindi talaga tama yan. No, hindi tama yan. At saka hindi ito healthy sa ating demokrasya kung sino mang nasa likod nito. Sana hindi na ito ulitin, at saka sana yung ating mga otoridad, they will really strive hard to investigate this, because this is not good for our country. Attorney, si paring RJ po, ano pong legal action ang pwedeng gawin dito? Kasi parang ang tingin ko ipasok to sa cybercrime Ano kayang pwedeng gawin ng mga kapulisan para masugpo tong mga ganitong bagay? From what I understand, yung NBI is already undertaking an investigation, and we commend the NBI for doing this because this is really intolerable. Hindi dapat ito pamarisan, and this should be investigated properly so that those who may be behind this will be properly charged with the proper crime, and para hindi ito pamarisan ng ibang tao,
na kung meron silang hindi makuha ay nananakot na sila, hindi talaga tama po ito. Kaya sana imbestigahin ito ng mabuti ng NBI at kung matuntun na at malaman na kung sino talaga nasa likod nito ay kakasuhan po. Paano po naman yung security ng mga huwes? Ano po, magpo-provide po ba ang gobyerno o mga pulis para sa security nila? Kasi may banta sa kanila Attorney. Yes, meron sila sistema na ganyan. As a matter of fact, meron nang office ngayon na parang ang tawag nila doon yung parang there is a certain office now within the judiciary na nagpoprotekta po sa mga judges, no? And I'm very sure that this has been utilized now by the Supreme Court in order to subvert any attempts against the lives of our judges. So attorney, parang nakikita ko dito pamumulitika lang ulit no? Kayo po ba? Ano po bang tingin niyo dito? Well, sa tingin ko honestly, that's why we have to speak up, no? Parang designed dito to smear the name again of Pastor Apollo Sikibuloy. Parang attempt siguro ito na ipahid ito against sa atin. So kailangan natin magsalita at i-deny ito kasi wala talagang kakayahan, wala tayong intensyon na gawain yan at saka hindi natin kaya yan, no? Inatake na nga yung KOJC for how many days? August 24 to September 8. May wala man lang kayong narinig from any KOJC leaders or members na they will take the law into their own hands or they will resort to threats or resort to violence, no? Kaya nga we have to speak up so that these actions will not be tolerated and will be properly investigated, and if the brains behind these acts would be known, then we pray that proper charges will be filed in the appropriate office or in the prosecutor's office. Attorney, ito sa aking nakikita, parang ito tanim pananakot. Ito ba may koneksyon dahil kasi merong tanim witness Ngayon, lumalabas, ito naman ay tanim pananakot. Galing kaya ito sa isang kampo? Yan nga, we could not really speculate. No? All we have to do is make an intelligent guess. No? Ang sa atin lang is parang there is really this orchestrated campaign to vilify our beloved Pastor Apollo Sikibuloy. No? Yun lang ang tingin natin. Pwede tayong magkamali. At saka hindi naman din tayo siguro pwede pigilan na magsalita para i-clarify kaagad yung ating side. And nananawagan nga tayo na dapat imbestigahan talaga ito at kung sino man ang nasa likod nito, dapat talaga makasuhan para hindi ito pamarisan, no? Sa akin talagang palagay, parang may kutob ako na designed dito, no, to pressure the judge handling the case. Although I may be mistaken about it, but we request that whoever is behind this should stop and that the NBI should continue its investigation so that the culprits will be properly charged in the proper office. Kasi pati yung timing, attorney, dahil ngayon, tungkol dito sa nawawalang mga sabungero, so, kinokonek din kay Tatay Digong. At alam naman natin na talagang matalik na magkaibigan si PRRD at saka si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, kaya nga nahaharas si Pastor Kibuloy is also because of yung pagiging malapit nilang, sabihin natin mag-best friends ni Pastor Kibuloy at saka ni Tatay Digong. Kaya nga, parang may parallelism doon sa Sabungero case at saka dito. Kasi yung petition for bail kasi ni Pastor, ang last day ng resolution niyan will be on Saturday. Tapos lumabas ito ngayon, no? Thursday na tayo ngayon, no? So, para bang, grabe naman, tiniming talaga na yung magla-last day na ng resolution na dapat mag-resolve na yung judge whether or not Pastor Apollo Sikibuloy should be allowed bail. Ginawa pa ito.
At para bang kahapon yung may angling pa na mention yung dalawang akusado nga, na dalawa lang yung medyo prominent dyan, si Alice Guo at saka si Pastor Apollo Sikibuloy. That's why we decided to speak up, because we have to tell the people that we do not have the capacity to do that, kasi yung mga taong gumawa nun ay marunong sa mga gadget na para hindi matrace sa kanila. Wala pong kakayahan yung KOJC sa mga ganon. At wala po tayong motive, kasi we presented our defense. We cross-examined the private complainant in that case, and we did our job properly in accordance with the rules. So we are hopeful that the petition could be granted, and then this. So kaya nagsalita tayo, sana magpatuloy yung NBI na imbestigahan ito para po makamit ang hustisya natin, hindi lang sa pag-file ng proper case against sino mang nasa likod nito, at para naman maka-resolve po yung presiding judge without the unnecessary threat to her life or to the security of her family. Attorney Master Judea ulit, bilang legal counsel ni Pastor Apollo Sikibuloy, ano po ang kine-expect natin na gagawin ng mga huwes dyan sa Pasig RTC? Well, based on the declarations of the Supreme Court, we commend the Supreme Court for the fast action. I'm very sure that they will utilize the meron na kasing separate office ngayon ng Supreme Court, designed to protect the security and the lives of the judges, So I'm very sure they have now taken precautions, and I'm very sure that yung mga judges po nila dyan sa Pasig ay binigyan na ng enough security protection po para hindi po manganganib ang kanilang buhay. Kasi nag-perform lang sila ng kanilang trabaho. Hindi po kailangan na takutin sila, kasi hindi talaga yan fair. Hindi rin talaga tama yan. So, I'm very sure that the Supreme Court has done something in order to protect the lives of our judges. Okay. So, bilang panghuli, attorney, bilang legal counsel ni Pastor Apollo Sikibuloy, ano po ang gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po doon sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Sikibuloy? Ang gusto ko lang sabihin is, let's continue to pray. We are a very divided country. Huwag lang tayo mawala ng pag-aasa. Malapit na rin yung 2028. Tatag lang tayo, laban lang tayo. Let us continue to live with dignity and with hope that change will arrive in our country. And we also continue to pray to Allah subhanahu wa ta'ala that justice will be served upon Pastor Apollo Sikibuloy, and especially to former President Rodrigo Roa Duterte, na makakalabas na sila, na makauwi na si Tatay Digong, at makalabas na rin si Pastor Apollo Sikibuloy, inshallah. Maraming salamat po sa panahon na binigay ninyo sa akin, aking mga kaibigan. Maraming salamat po, Attorney Strailito Torion, Legal Counsel of Pastor Apollo Sikibuloy. Maraming salamat, Attorney Torion. Magandang gabi. Thank you. Ayan po. Matindi talaga itong Iba. Pero ako, partner, kung tatanungin mo ako, ang talagang tingin ko rito, kabaligtaran eh. Yung una kong napanood to, ang pumasok talaga sa isip ko, yung napanood ko sa balita, talagang tatakutin yung mga judges para nang hindi makapag-bail si Pastor Kibuloy. Yun din ang pumasok sa isip ko. Kasi, nakita ko ang galawan ng KOJC. Hindi nila style to. Hindi style ng KOJC itong mga pananakot. This is preposterous. This is preposterous. Style ito ng administrasyon. Nakakatawa to. Hindi talaga to style. Tama. Ito yung style ng administrasyon. Ito hindi style ng KOJC. Dahil kung ito style ng KOJC, ang daming patay na pulis. Doon sila natutulog eh. Doon sa baba, di ba yung 16 days? 16 days, yung mga baril nila, nandun lang. Nandun lang. Ang lakas ng hilik. Pag malakas ang hilik, malalim na tulog. Tulog yun. Kung masasamang tao. May isa walang nabaril doon. Kung masasamang tao taga KOJC, baka ubos na yung dalat doon. Kaya wala eh. Ito nga, kita mo. Patraidor pang nag-spray. Babae, in-sprayan, nakatalikod. Pero wala naman silang ginawa. Wala
ni walang nasampal sa kanila. Galit na galit nga tayo. Pagkatapos, I love you. I love you. Mag-ingat kayo. Nagpapatay. Binabo yung compound tapos iihi doon, maninigarilyo, bawal manigarilyo. Alam naman natin sa KOJC, walang naninigarilyo. Wala. At hindi lang sa KOJC, sa Davao, hindi ka pwede basta-basta manigarilyo dyan. Kaya hindi mga pulis Davao to eh. Hindi nila, wala silang ganun disiplina. So, sa kabila ng pambababoy, walang ginawa ang KOJC. Kung talagang violente, mahilig manakit o manakot ang mga taga-KOJC, dapat dati na. Bakit ngayon? Pero yung pananakot, evident yan doon sa kabilang parlor. Doon sa kabilang partido. Kaya nga mayroon pang tanim witness, etc. Kung ano-ano ng na para lang talagang magpatuloy yung panggigipit dito kay Pastor Kibuloy dahil wala naman sila talaga makikitang ebidensya. Bagamat hindi ko po nakikita, hindi ako nakakapanood ng hearing, no? Pero ako naniniwala wala sila mapapakitang ebidensya kasi wala talaga. At saka yung kaisa-isa nilang star witness, nagbumawi pa. So talagang alam nila, delikado. So kaya siguro nagtatanim sila ng tanim pananakot para hindi makapag-bail si Pastor Kibuloy. Ayun, Ajay. May ano ako dyan, may naiisip akong gumawa niyan. Sino? Hindi ko na sasabihin. Hindi mo sabihin. Oo, kasi i-secret muna. Napikon yun eh. Napikon yun. Hindi yan panaginip Hindi panaginip. Palagay ko lang naman. Wala naman. Palagay ko, palagay tayo ng palagay. Parehas tayo ng palagay. Ang tingin ko dyan, bakit? Kasi di ba parang sinasabi nila yung kampo ni Pastor ang gagawa nito. Posible kasi bakit sila gagawa? Ba't lalaban pa sila ng legal? Kung pwede naman pala silang manakot. Yes. Di ba? Hindi gagawin ng ng kampo ni Pastor yan. Tsaka isa pa, nakita nyo naman yung ginawa ng mga pulis doon sa KOJC. Di ba? Nakita natin kung paano nagre-reflect sa mga KOJC member yung katauhan ni Pastor. Kasi kung yung mga yan, kung si Pastor ay violente, malamang violente din tong mga to. Yes. Di ba? Pagkatapos nga, binibigyan ng tubig, binibigyan ng pagkain. Di ba? Inaasikaso. Saan ka naman nakakita na inaaway ka na, mamahalin mo pa? Well, ang turo ng Panginoon kasi, love your enemy. Yeah. Ganon din ang turo ni Pastor, love your enemy. Kaya kahit ganito ang ginagawa, kahit, alam mo yon yung binaboy, tinulugan, di ba? Sinira yung mga properties ng KOJC, wala eh. Ang gustong mangyari pa rin, at ang pinapakita ng mga tao dyan sa KOJC, mahalin natin tong mga to kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. May nag-uutos sa kanila. Well, siguro yung ibang pulis dyan, parang alam ko na ano yung puso nila dyan eh. Kasi pagpasok nila dyan sa KOJC, makikita nila kung gaano kaganda. Kung gaano kaayos, kung gaano kadisiplinado yung mga tao dyan. No, ewan ko kung pumasok sa isip nila yan, pero kay Torre, hindi na papasok kasi demonyo yan eh. Tsaka alam nyo, bukod doon sa kaya ginagawa ito para hindi makapag-bail si Pastor. Bukod doon sa harassment, nakakahiya kasi ito. Pag nakapag-bail si Pastor Kibuloy, ibig sabihin talaga napakahina ng kanilang ebidensya. So, ganun din naman ang ginagawa. Alam nyo, tingnan nyo na lang yung linyada nung ginagawa nila kay PRRD. Same. Sabay na sabay yan. Yung di ba nag-a-apply sila ng ng ma-release si PRRD o house arrest. Di ba? Ayaw din nila. Kasi nga kung anong bintang gusto nila ipagpatuloy yung kanilang political harassment and at the same time suntok sa kanila yun na mahina, wala silang ebidensya. Totoo naman, wala rin silang ebidensya kay PRRD. Ganon din dito kay Pastor. Same na same. Kaya yung pag-house release kay PRRD at saka itong pag-bail kay Pastor Kibuloy, parehas. Talagang kinokontra nila. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin, partners. Nagkukumahog yan kasi pag once na makalabas tong dalawang to, talagang durog na durog sila. Kasi sila ang nag-push yan eh. Itong magkaibigan na to, sige, anuhin natin yan.
pinadala si Pangulong Duterte sa daig. Si Pastor pinakulong. Pag nakalabas yung mga yan, wala. Mali pala to. Mali pala yung ginawa natin. Di ba? Kitang-kita kung gaano kayo alam mo yun, gaano sila walang hiya pagdating sa pamumulitika. Partner. Tama, ano? Ito lang nakikita ko dito, hindi sila papayag. Hindi sila papayag na makapag-bail si Pastor Apollo Sikibuloy at hindi rin sila papayag na ma-release si Pangulong Duterte. Yun na nakikita natin eh. Hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga tanga kung paano nila nilalaro, kung paano nila pinipigilan ang paglabas ni Pastor at paglabas ni President Duterte. Kasi pag nakalabas itong dalawa, ibig sabihin na talagang tama yung sinabi ni Coach Choli, mahina talaga. Which is mahina naman talaga yung kanilang mga kaso. Kasi si Pangulong Duterte wala namang kasalanan yan eh. Pinulitika lang si Pangulong Duterte. At ganoon din kay Pastor Apollo Sikibuloy. Pinulitika rin si Pastor Apollo Sikibuloy dahil yung mga kaso na kinakaso nila dito kay Pastor Apollo Sikibuloy, kaso nito na na-dismiss na sa Amerika. So, ano pa ba asahan natin? Ano pa ba iisipin natin? Kundi, politika. Pinipilay talaga nila ang mga Duterte. Pinipilay nila ang mga Duterte para sila maghari-harian para hindi lalong masira ang kanilang pagkatao. Kasi Pangulong Duterte, hindi natin napipigilan, nagsasalita talaga eh. What you see is what you get kay Pangulong Duterte. Pag may pakiramdam siya, pag may nakikita siyang mali, magsasalita talaga siya. Kaya ako naniniwala ako na itong interim release kay PRRD, hindi ito pagbibigyan. Gagawa sila ng kapamaraanan para talagang hindi makalabas si Pastor Apollo Sikibuloy at hindi makalabas si President Duterte dahil ito ay mga tinik sa kanilang mga lalamunan kasi hindi sila gumagawa ng matino eh. Itong dalawang ito, may katinuan ng pag-iisip. Tingnan mo, kung paano na pinapalakad ang community na hawak ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ang mabait ng mga tao, masunurin, mga Diyos, at hindi marunong magalit. Si Pangulong Duterte naman, same thing. Ang hinawakan niya, buong Pilipinas. Ano ba nangyari doon sa Pilipinas noong hinawakan ng isang Duterte? Yung Duterte na sinasabi nila at kinukutya nila na probinsyano, yun pala mag-aangat sa bansa natin. Tapos ngayon, gusto nyong mabulok si President Duterte sa The Hague? So, hindi po pwede yun. Hindi makatarungan. Dahil ikaw, Bongbong Marcos, yung nanay mo, hindi pinakulong ni Pangulong Duterte, pero siya, ipinagkanulo mo dyan sa The Hague. Samantala, mga kababayan, may pahayag ang dating asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa hiling nitong makremate sakaling bawian ng buhay habang nasa kustodiya ng ICC. Narito ang report ni MJ Mondihar. Sa panayam sa labas ng ICC detention facility ay nilinaw ni Elizabeth Zimmerman, dating asawa ni former President Rodrigo Duterte, ang usapin sa cremation na umano'y kagustuhan na rin ng dating Pangulo. If it is my decision, I would follow whatever his decision is. So if he wants to be cremated, that's what also one of the discussion we had. If he wants to be cremated, then so be it. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na napag-uusapan nila ng ama ang tungkol sa cremation habang nasa loob ng ICC. Mahigit 80 anyos na si FPRD at may iniindang karamdaman. Ngunit sa kabila nito ay pinayagan pa rin na Administrasyong Marcos Jr. na dalhin siya sa The Hague dahil sa mga kasong may kinalaman sa war on drugs. Pero ayon kay Zimmerman, walang pagsisisi si Duterte sa kanyang naging kampanya laban sa illegal na droga. Katunayan, ito ang tugon ng dating Pangulo sa mga tutol sa kanyang pulisiya. If it is his destiny to be here, then so be it. He has no apologies, no regrets, and that's it. He's accepting it already, and that's why we talk about the cremation. Ngayong Setyembre pa ang confirmation hearing sa ICC laban kay Duterte, pero kapansin-pansin na raw ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ayon kay VP Sara, kapuna-puna ang pagpayat ni FPRD dahil sa kawalan ng ganang kumain. I think he has that acceptance already because he's talking about cremation. Then sabi niya, oh, now you have a witness. Sabi niya kasi now, whatever I wanted, you tell my children. Sabi ko, okay, sige. Sa kasalukuyan ay humiling na ang legal team ni Duterte sa ICC na magsagawa ng status conference bago o sa mismong July 25. Layunin itong pag-usapan kung matutuloy pa ang nakatakdang pagdinig sa Setyembre sa kabila ng mga pagkaantalang hindi raw kasalanan ng depensa. Matatanda ang noong Marso ay inamin na ni Duterte na magiging mahaba at mabigat ang legal battle niya. Pero handa siyang harapin ito. This will be a long legal proceedings.
Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondeja, SMNI News. Yung partners, nakakalungkot kung pinag-uusapan din natin dito, cremation. Pero it shows kung anong merong karakter po ito si Pastor, si nalilito na ako dahil ito sa Congressman. Si PRRD, dahil kung i-compare mo doon sa Marcos Sr., pinagpilitan ng mga anak na ilibing sa libingan ng bayani. Pero si PRRD, pag namatay siya, i-cremate na lang. Huwag na siyang iuwi. Ayaw na nga niya Dito lumalabas na talagang si PRRD ay nagsasakripisyo na tanggap niya sa sarili niya na this is not about me. This is about my country. So, wala nang kwenta kung sunugin niyo ako, kung mamatay ako rito, okay lang. Napagsilbihan ko yung aking bansa. Diyan pa lang, kitang-kita mo na ang pagkakaiba ng Duterte sa Marcos. Kaya naman, eto si PRRD nakakulong ng lahat, mahal na mahal pa ng taong bayan. Nakakulong na, pilit pang pinagpupuntahan, pinag-aagawan pa. Sa katunayan, may mga nagtatalo-talo pa kung sino ang tunay na DDS o hindi. Dahil yun talagang, ganyan talaga. Organic Hindi kailangan babayaran mo yung survey para ikaw wag mo kang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ito si PRRD talaga namang galing sa puso yung pagmamahal ng taong bayan sa kanya. Nakakalungkot lang dahil nagsilbi siya sa Pilipinas latter part na ng kanyang buhay. Kung medyo maaga-aga pa, siguro yung kalagayan ng Pilipinas ngayon hindi natin dinadanas yung ganitong kabuktutan, Pero andiyan na yan Medyo masakit lang dahil yung mga taong nagsisilbi sa Pilipinas, talaga merong puso para sa mga Pilipino, sila yung nagsasuffer. Samantalang yung mga magnanakaw, yung mga abusado sa kapangyarihan, sila yung lang dyan. Sige, party-party, punta sa ibang bansa, party-party dito, party-party doon, hanggang sa meron nang nangamatay. Well, ganyan talaga ang mundo kung ikaw may ginagawang mabuti, nape-persecute ka. Alam nyo mga partner, kaya si Pangulong Duterte talagang minamahal. Kasi alam mo yung hindi siya paawa effect ng kagaya ng ginagawa ni Marcos na, alam mo yun, yung kampanya pa lang, yung nagkasugat, pinos kagad. Diba? Si Pangulong Duterte, huwag nyo kong isipin. Ang mahalaga, nagawa ko yung part ko o yung trabaho ko para sa mga Pilipino o para sa inyo. Napaglingkuran ko kayo. Hindi ko kailangan, sabi niya nga, di ba? Hindi ko kailangan ng papuri nyo. Ang mahalaga, ginawa ko lang yung trabaho ko. Yes. Ganun lang isang isang leader talaga Hindi yung sarili niya ang hindi yung sarili niya ang dapat niyang iangat. Kumbaga, ang leader, kasama mo yan hanggang dulo. Di ba? Iba, yung boss, kagaya ni Marcos, example natin na boss, itutulak ka niyan hanggang dulo. Iba yung leader, sasamahan ka hanggang dulo. Ito kahit na, alam mo yon, kahit anong panira, kahit anong pagdidikit dun sa pangalan ng mga Duterte, kung saan-saan. Basta kahit saan kahit yung chismis, kahit anong chismis ang gawin, mahal pa rin ng mga Pilipino ito si Pangulong Duterte. At dito nga dyan sa cremation, oo, nakakalungkot dahil alam mo yon, nagbibili na siya. Pero sa edad ni Pangulong Duterte, natural na yan Kumbaga, nagiging emotional lang tayo dahil nga yung presidenteng naglingkod sa atin at nagbigay ng magandang Pilipinas at nagpakita na pwede pa palang maging maayos at gumanda ang Pilipinas, nandyan. Nahihirapan. Hindi naman biro yung Okay, siguro sabihin natin maayos yung tulugan niya, maayos yung lugar niya, pero iba pa rin yung may kasama kang pamilya. Mahirap yung mag-isa. Kasi, alam mo yun, yung para ka magkakaroon ka dyan ng magkakaroon ka anxiety, ano bang nangyayari sa labas. Sanay si Pangulong Duterte na magtrabaho. Kahit na, alam mo yun, may edad na siya, ikot pa rin siya ng ikot.
Napunta pa rin siya ng punta kung saan-saan. Sanay siya magtrabaho kasi nagtatrabaho talaga. 'Di ba? Yan yung mga bagay na tinanggal nyo kay Pangulong Duterte. Yung kalayaan na magtrabaho, kalayaan na lumabas, na maggala. Ayun na lang eh. Simpleng bagay na lang yan sa edad niya na yan eh. Kumbaga, imbis na, alam nyo, nakita natin na kung paano pinaglingkuran nitong tao na to, yung Pilipinas, kapalit yung buhay niya, kapalit yung pangalan niya, kapalit ng kahit sinong kaibigan niya. Kasi pag kurap ang kaibigan ko, tanggal yan. Kahit sino ka pa, basta kurap ka. Kahit sino ka pa, basta droga. Pag sinira mo ang bayan ko, ako makakalaban mo. Ganyan si Pangulong Duterte. Nakita natin kung paano siya nagtrabaho talaga. Tapos ganito lang ginawa. Eh bakit? Bakit nila ginawa to? Pantakip doon sa mga katarantaduhan nilang ginawa. Diyan nga sa mga overdose na yan. Partners. Alam mo, nakakalungkot, no? Kasi pinag-uusapan natin cremation ng isang presidente na maraming nagawa sa Pilipinas sa ating henerasyon. Ito kasi na kagis na natin, mula na tayo mag-iisip, ito lang yung presidente na talagang naging kakampi. Naging kakampi ng mga maliliit na Pilipino. Wala siyang pinipili, mayaman o mahirap. Pero napapansin nyo ba, kahit gaanong paninira nila kay Pangulong Duterte, hindi umuubra. Alam niyo bakit? Kasi hanggat dito hanggat sa kahuli-huling yugto ng buhay niya, gusto niyang ipakita na siya ay selfless. Selfless si PRRD. Samantalang itong mga Marcos, useless. Selfless versus useless. Napakalayo nun. Dahil yung inaasahan natin na magtatanggol sa kapakanan ng mga Pilipino, magtatanggol sa mga Pilipino, sila pa yung nagkakanulo sa kapwa nila Pilipino. Katulad ng ginawa nila kay PRRD. Kasi kung ikaw ay Pilipino, talagang makukonsensya kang gawin ito Makukonsensya kang gawin ito dahil ito si Pangulong Duterte, unang-una. Isa yan sa mga naging dahilan kung bakit yung pangalan nila ay naibangon nila. Actually, hindi naman naibangon. Hindi naibangon. Kumbaga, pinaniwalaan sila uli ng tao na mga Pilipino dahil sa mga Duterte. At yung mga Duterte, yung isang hudyat na gustong linisin ni Pangulong Duterte ang pangalan ng mga Marcos sa pagpapalibing niya doon sa tatay. Pero binaliwala yun ng mga Marcos. Yun, ganyan ka, walang utang na loob ang mga Marcos. At ito, sana maging aral na sa lahat ng mga Pilipino na yung tinuturo sa atin sa libro tungkol sa mga Marcos ay talaga palang totoo, mga partners. So, meron pa tayo last message. Oo. Ako, okay na ako doon. Oo. Ako last message ko, kung gusto nyong malaman yung kung bakit nag-resign si Auntie Claire, mamaya manood kayo ng aking vlog, 12:30 po yan. Ayun. Ano nga palang tingin nyo dyan? Kanino? Sa resignation. Hindi, ako magagalit ako kay Dave Gomez pag di niya binalik yun. Hindi na binalik. Oo. Dapat andyan lang yan, no? Hindi kumpleto ang araw natin pag wala si Auntie Claire. Pero sa totoo lang, kung seryoso pag-uusapan, dapat yan ang kinikremate buhay. Kinikremate na buhay. Kasi kung ano gusto niya kung ganong palusot niya para mailigtas, mapabango ang pangalan ng amo niya, gagawin niya Kahit maglumod siya, kahit ano siguro, gagawin niyan. Kaya pag-cremate na buhay. Basta mapagtanggol niya lang. Pero ako sa tingin ko, hindi tatanggapin yung resignation niya. Meron na namang mga pautot yung mga yan, meron na naman drama. Ako, compare nyo lang Kanina pinapanood ko yung interview doon sa spokesperson ni VP Sara. Tapos itong mga banat niya. Sana mapanood ni Claire itong mga Attorney Ruth. Oo, yung spokesperson ni VP Sara. Makakuha ka ng aral. Very professional. Ang layo talaga. Parang nanonood ka ng isang very professional na abogado, tapos isang isang palingkera. Hindi ko alam, palingkera, sabongera, hindi ko alam kasi lahat ng statement ni
Claire, laging may patutsada. Anong vlogger na vlogger to si Doon lagi ang punta lahat ko connect doon. Siguro hanggang panaginip, di kayo nagagalit yung asawa na itong si Claire. Baka mamaya na PRRD. Alam mo, Sarah. hindi naman naging abogado yan eh. Hindi naman naging abogado yan para maging professional. Naging abogado yan para maging vlogger. Yun ang talaga kapalaran yan eh. Vlogger. Sabi mo nga kanina, parang vlogger. Mas matindi pa sa vlogger ang mga banat niya na lahat ng anggulo kailangan i-connect sa mga Duterte. Yun talaga pinag-aaralan niya. Pero nung tinanong yung spokesperson ni VP Sara, wala, diretso lang eh. Galing, Kung ano yung tanong, yun ang sagot, walang patutsada, walang pitik, basta kung ano lang, kaya nga sabi, hindi siya magiging, hindi siya sinabihan, hindi siya para maging attack dog. Kaya para pakita niya kung ano yung nagagawa ng Office of the Vice President, katulad nito, may libreng sakay. Yan. Tingnan mo, ang sinukwento, ang sinasabi o nilalabas ni Atty. Castelo ay yung mga nagagawa ni VP Sara Duterte. Tingnan mo, pinake up ng media kasi sinasabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President. Anong kukunin ng mainstream media kay Claire? Dapat matutunan nitong si Claire, boses ka ng Pangulo. Yung balita about sa Pangulo at proyekto ng Pangulo. Hindi naman boss. Claire, hindi ikaw ang balita. Ginagawa niya siya na ang balita. Hindi yan boses ng Pangulo. Boses ng demonyo. At binabalita niya yung sinabi ni Marcos na sa 2028 daw baka buksan ng subway. 2028? Tagal Yun ang sabi niya. Subway? Yan ba yung sa ilalim? Yung sa ilalim. Paano pagka bumaha? Submarine pala yun, hindi submarine. Hindi, ginagawa-gawa natin biro. Pero sa akin, wala Yung mga pinangako nga niya, noon pa, hindi pa natutupad ngayon. Pa kaya subway. BBM, pakiayos mo yung bahana yan. Nasampulan na ako niyan, pag-uwi. Isipin mo, nakauwi ako 2:30. Galing lang dito, pambihira. Ay, naku, saka nakakita ng expressway binabahan. Expressway ng traffic. Ngayon lang, grabe. Okay, kita po tayo muli. Mga kabanateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. Ako naman po, si Paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal.